Sandali lang ho, umaapila mga kababayan. Love letter kay Senator Risa Ontiveros. Oh. Kampo ni Mayor Go sumulat, nagpaliwanag tungkol sa mga issue. Di ba mga bossing, si Mayor Go ho, mga kababayan, wala na sa kanyang posisyon. Pansamantala, no? Na nakasuspende ho, mga bossing. Preventive suspension. Pakinggan ho natin ito, mga kababayan, kasi ibang tagapagbalita baka tayo ma-strike ho. Ano? Pakinggan na lang natin sa background ho, no? Oh, ano daw? Nagsumiti ng letter of explanation ang kampo ng kontrobersyal na si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kaugnay ito sa mga alegasyon na ibinabato sa alkalde, kabilang na ang pagkakaugnay sa Pogo. Personal itong dinala ng legal counsel ni Guo na si Attorney Yvette Gianan. Ngayong kasi mga bossing, yung sa Pogo, sandamakmak naman kasi yung nag-uugnay kay Mayor dun Biruin mo, siya yung mga pumirma, yung mga papeles na iba doon. Oh. Yung sa mga ilaw, yung ganito, ganyan. Syempre kapag bago na yung may-ari, ang gagawin mo, mga kababayan, ay lilipat ko na sa pangalan ko itong mga Meralco. Tapos isa sa sasakyan na nasa loob ng Pogo, yung Expedition na napakaganda. Nakapangalan pa din kay Mayor Go. Ginawa na naman ng sabi nila, kasi hindi pa na ipapalipat sa pangalan yan. No? Ganyan, yan ho din ang problema sa atin sa Pilipinas, mga kababayan. Kapag kayong nabili na, hindi automatic na ililipat sa pangalan nung nakabili kasi, syempre, kung hindi ako nagkakamali, aabot ng 5,000 hanggang 10,000 yung magiging dagdag na bayad kung sakali. Kapag pinalipat mo mismo sa iyong pangalan. Kung tama lang ho ako, correct nyo na lang ho ako kung mali. So dito po kasi sa ibang bansa, kapag kabili mo, kasama na doon, haharap kayong dalawa, lalagdaan na yon. Ipakita mo doon sa mismong sa harap nung sa licensing na kayong dalawa pumirma, si bumili at si hindi bumili. At pagkapasok nun, nung bagong rehistro, nakapangalan na doon sa may-ari, mga kababayan. Yan. Nakakalusot patuloy si Mayor. Pakinggan natin. Nagpapaliwanag Siguro baka mga bossing, baka makahirit pa. At hindi ituloy yung kanyang suspensyon. araw, nagsagawa ng executive session sa Senado para talakayin ang mga posibleng banta ng Pogo sa seguridad ng ating bansa. Explanation ng biruin nyo, mga kababayan, doon sa Pogo kung ano-anong makikita mo. Dalawa na, di ba? Una, yung Bamban Tarlac. Pangalawa, etong sa Pampanga, mga bossing. Parehas nang nakita. Merong mga human trafficking, merong mga prostitution, at kung ano-ano pa po, mga kababayan. Banta sa ating seguridad. kampo ng kontrobersyal na si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kaugnay ito sa mga alegasyon na ibinabato sa alkalde, kabilang na ang pagkakaugnay sa Pogo. Personal itong dinala ng legal counsel ni Guo na si Attorney Yvette Gianan. Ngayong araw, nagsagawa ng executive session sa Senado para talakayin ang mga posibleng banta ng Pogo sa seguridad ng ating bansa. Ayan. Anyway, ayan. Bukas na ang isipan. Ako po talagang kontra po ako sa Pogo, mga bossing. Chief Amo, sir. Biruin mo, nung nakita mo yung pandemic, sandamakmak na mga Chino yung pumapasok. Tapos, dito po pumapasok yung pastillas. Yung pastillas doon sa Tapos makikita doon sa video, nag-iipit sila ng 10,000 kada isa sa kanila. Nakakulay puti na envelope. Napanood ho yan doon sa mga doon sa mga content po ng CNA ba yon, kung di ako nagkakamali. Ang gandang panoorin mga bossing. Talagang sandamakmak na Chino yung nakakapasok po. Gagawa ng peking papeles, gagawa ng peking kung ano-ano para maging Chino. And at the same time, peking papeles, peking dokumento na maging Pilipino. Ang susunod ay pagbili ng lupa sa Pilipinas. Hanggang sa
magigising na lang tayo mga kababayan. Halos sila na po lahat yung may-ari ng lupa dito sa Pilipinas eh. Ano? Pero ano ba mangyayari doon kapag ka ganun? Alam ko ibabalik sa gobyerno iyon eh. Alam ko ibabalik sa gobyerno yun, mga kababayan. Kapag kayo napatunayan na yung mga taong ito na bumili, na pumeke, at et cetera, et cetera. Biruin mo may sinibak na kapitan, no? Dahil daw po ayaw ibenta yung ancestral lot, mga bossing. Bawal ibenta. Sabi, tumindig si kapitan. Kaya lang nga, sinuspende si kapitan. Doon po sa Bamban, Tarlac. Kagandahan din po, mga bossing, na yung mga taga-Bamban, nagsasalita na ho unti-unti. Siguro sa susunod niyan, ang mga sasabihin na lang niyan, hindi po namin talaga kilala yan eh. No, ngayon na lang po, bigla na lang pong sumulpot yan eh. Oo. Di ba? Mga kababayan, nagulat po kami, biglang iboto na daw po namin yan eh. Oo. Ganun, nakakatakot po na merong mga nagmamando, merong mga mayor na kumbaga siya yung maglalagay ng mga kung ano, rules and regulation, mga batas diyan sa bayan ng Bamban. Tapos checkwa. Ano po? Pwedeng ang mangyari ho kasi mga kababayan pumabor, no? Doon sa China, mga kababayan. Kagaya na lang ng pagbili-bili nila ng lupa, 54 hectare. Ano, another pogo? O baka gawin ng base militar ng ano yun, ng mga inchik ho, mga kababayan. Ang tanong natin, mga boss, chief amo, sir, bago tayo magtapos. Yung pagkikita ni Mar Rojas at ng Pangulo, ano kaya yung napag-usapan? Bago yung ipinakitang video na pagsaludo ni Mar Rojas, Mr. Palengke sa ating Pangulo. Baka napag-usapan ho doon. Omar, since malupit ka sa edukasyon, baka ikaw na tumakbo, baka pwedeng ikaw na magpatakbo nung Department of Education. Kesa si BP Sara, nag-aaral pa lang, medyo hindi pa gamay baka, kayo ho ba? A-agree kayo doon, mga kababayan, kung sakali na si Mar Rojas ang pumalit, no? Kay BP Sara Duterte para sa Department of Education, agree ho ba kayo dyan? No? Nandiyan ang comment section, pindutin nyo lang, i-type nyo lang po ang inyong tingin, kung ano ang sa tingin ninyo na, ano tawag dyan? Na okay ba sa inyo kung si Mar Rojas pumalit kay BP Sara para po sa Department of Education. Ako'y magpapaalam na mga boss, chief amo, sir. Nakita nyo yung mata ko, puyat lang. Hindi sabog, Hindi mapungay yan, ha? Puyat lang kasi paano ba naman, alas 4 na madaling araw, gumising na ako. Pero alas 8 ng umaga, tapos na yung trabaho natin. Muli po, maraming salamat. Saludo po sa bawat Pilipino. Ako'y magpapaalam na. Ingat po tayong lahat. 906 viewers, huwag niyo pong kalimutan na pindutin yung like button para naman po makatulong sa amin na mas i-share ni YouTube itong mga live stream na ginagawa namin. And kayo na din po, tulungan nyo kami na mag-share ng ating mga topic, mga content na ginagawa. And dun sa mga bago lang pumasok, pindutin nyo na po yung subscribe button dyan. Naka-live po tayo alas 9 ng umaga at alas 9 ng gabi. Minsan late, minsan maaga. Maraming salamat and God bless.